Solo Leveling. Kabanata 36. Sana makausap man lang niya ako. Medyo nadama ni Juhui na medyo malamig ang puso ni Jinwoo dito at hindi nagsasalita ng kahit isang salita hanggang ngayon. Sa huli, tumigil muna si Juhui sa paglalakad at dahil medyo nahihirapan, sinira ang yelo. Sa totoo lang. Sa tingin ko, imposibleng kumain ako ng kahit ano ngayon. Hayaan mo akong ibalik ito sa iyo sa habang panahon. Iniabot ni Juhui ang isang magic crystal kay Jinwoo. Ito ay walang iba kundi ang kristal na ipinagkatiwala niya sa kanya pabalik sa underground temple. Nanginginig ang mga dulo ng mga daliri ni Juhui nang iabot niya ang kristal. Yung insidente ay ilang araw pa lang ang nakalipas. At kailangan niyang dumaan sa isa pa ngayon. Si Juhui ang tipo ng tao na madaling matakot. Madali niyang nalaman kung ano ang ibig sabihin nito sa hindi niya kayang kumain ng kahit ano. Pero, hindi lang ngayon ang araw, alam mo ba hindi na kailangang ibalik ito sa akin ngayon. Dahan-dahang umiling si Juhui. Uwi na ako sa bahay next week. Narinig niya na tumitigil na ito sa buhay ng isang hunter, ngunit ngayon, tila tuluyan na siyang umalis sa lungsod. Nabuo ang mapanirang pahayag ni Jinwoo. Dahil basag yung incident na yun noon. Hindi lang dahil dyan, pero marahil ay naalala niya ang mga pangyayari noong araw na yon, at nagdilim ang balat ni Juhui. Mabilis na binago ni Jinwoo ang topic ng kanilang usapan. Saan ba talaga ang bahay ng pamilya mo? Sa Busan po ito. Sa totoo lang, Mr. Jinwoo. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Juhui. Oo? Nang madama na naging malungkot ang muod, agad na pinunasan ni Jinwoo ang ngiti sa kanyang mukha at nagkaroon din ng seryosong ekspresyon. Dahan-dahan, maingat na pinatong ni Juhui ang mukha ni Jinwoo. Noon, nang manginig ang lahat dahil sa kawalan ng pag-asa, tanging ang mga mata ni Jinwoo ang mabangis na nag-alab sa matinding determinasyon. Si Juhui ang pinakamalapit sa kanya, kaya nakita niya ang mga mata na iyon. Parang, nagsisigawan sila sa ibang bansa para marinig nila ang kanyang kalooban para mabuhay. At ang malabong bakas ng pag-asa na nakuna ng mga mata na iyon ay pinamamahalaang upang i-save hindi lamang ang kanyang, ngunit marami pang iba pati na rin mula sa lugar na iyon ng maraming beses. Walang gumaya sa kanyang hinila pabalik doon. Thump, thump. Nang maalala niya ang mga pangyayari noong araw na iyon, nagsimulang tumibok nang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi ko kaya. Wala siyang pinagsisisihan sa pagtigil sa buhay ng isang hunter, dahil hindi man lang ito angkop sa kanyang personalidad to begin with. Gayunman, hindi niya maiwasang masama ang pakiramdam matapos malaman na mahirap na makilala si Jinwoo. Iisipin ba niya akong weird kung tatanungin ko siya tungkol sa muling pagkikita? Ito ay sa halip na kapuspalad, ngunit may ilang mga bagay sa mundong ito na hindi niya talaga magagawa ang anumang bagay tungkol sa ang pagkakaroon ng anumang pagsisisi sa gayong mga bagay ay magtatapos lamang sa pagpapahirap. Kanyang? Sa huli, nabuo lang ni Juhui ang isang ngiti na hindi na nagbibigay ng sandata at bahagyang umiling. Hindi, wala lang talaga. Kung bababa ka sa Busan isang araw, sana bigyan mo ako ng tawag. Bibili ako ng masarap na sushi talaga. Sounds good. Nang mabuo ang ngiti ni Jinwoo, ngumiti si Juhui sa kanya. Kaya naman, hindi nasabi ni Juhui ang mga salitang tunay niyang gustong sabihin. Nagpaalam lang siya ng maikli at tumalikod para umalis. Ang daan pabalik sa bahay ay hindi kailanman nadama ang ganitong katagal sa kanya bago. Matapos pauwiin si Juhui, bumalik din si Jinwoo sa kanyang lugar. Isang luma at mabahong apartment building, nakikita kahit malayo ang kanyang lugar ay nasa ika-8 palapag. TL, ninth floor para sa inyong lahat na North American readers. Habang dumadaan siya sa mga nakaparadang kotse para pumasok sa mismong gusali, pinigilan siya ng boses ng isang matanda sa kanyang mga bakas. Binata mula sa 902. Galing ito sa matandang security guard at Josie. Napakatagal na niyang nilibot ang lugar na ito, pamilyar si Jinwoo sa matanda, kaya walang pag-atubili siyang bumati. Hindi ka pa ba umuwi, Josie? Night watch duty ako ngayon. Aha. Bahagyang tumango si Jinwoo. Agad namang naglabas ng parcel ang matandang security guard mula sa guard post. Jinwoo, para sa iyo ito ngayon. Maraming salamat po. Ang nagpadala na nakasulat sa slip ay ang association. Ganoon din ngayon Ang araw na ang kanyang kapalit na telepono mula sa association ay dapat dumating, iyon ay. Inilabas ni Jinwoo ang kanyang bagong-bagong telepono mula sa kahon, marahang kumikislap ito sa ilalim ng liwanag. Naalala niya ang pagdinig hindi masyadong matagal na ang nakalipas na, dahil sa patuloy na matinding antas ng interes patungo sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa hunters, ang bilang ng mga di-awaking tao na sinusubukang
Makakuha ng kanilang mga kamay sa isa sa mga teleponong ito ay sa pasabog tumaas. Hindi bali ang mga nais bumili ng isa, kung ano lamang ang iniisip ng mga idiot hunter na yon, sinusubukang pilfer ang ilan at ibenta ang mga ito. Ang lumang kasabihan nagpunta na ito ay hindi ang bansa na kulang sa pera, ngunit na may mga paraan masyadong maraming mga crooks sa halip. Sa loob man ng samahan o sa militar, o anumang lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, ang katiwalian ay laging magdudulot ng problema. Dahil sa katiwalian, ang pera ay tumatagas, at ang ipinangakong suporta sa pananalapi ay mababawasan ng kasing dami ng mga nalik na pera na gagawin ang pangkalahatang sitwasyon mas malala pa. Sa huli ay nangangahulugan ito na ang mga taong dapat makikinabang sa sistema sa tamang paraan ay nakipag-ugnayan sa mga A. Yun ang dahilan kung bakit ako nag-alala, pero buti na lang at tila walang naging problema sa bago niyang phone. Habang hinihintay ang pagdating ng elevator, wala na siyang ibang magagawa kaya binuksan niya ang telepono. At ayon, bundok ang mga mensaheng hindi nasagot at namis na tawag. Magagawa ko pa bang suriin ang lahat ng ito? Ang nakakatuwa, 2 numero ang patuloy na nag-pop up habang siya ay kumuha ng isang pagtingin sa screen. Pareho silang tila hindi pamilyar sa kanya. Ang isa ay tumawag sa kanya ng maraming, habang ang isa ay nagpadala ng 1 tonelada ng teksto. Mga mensahe. Pero wala akong kakilalang maaaring tumawag sa akin ng ganito ng maraming beses. Bahagyang ikiling ni Jinwoo ang kanyang ulo bago nagpa siyang tingnan muna ang mga text message. Hello po, taga-hospital po ako. Kung may free time ka ngayong linggo. Nag-abala ba ako sa iyo na isip ko lang na pwede tayong mag-chat ng isang. Panatag niyang naalala ang mukha ng isang tao. Tunay ngang mukha ng magandang nurse na iyon mula sa ospital, ang humihingi ng number niya noon. Ang pangalan ba niya ay Choyura? Hindi niya masabi na ginugulo siya ng babae, ngunit nadama niya ito na sa sandaling sumagot siya pabalik sa kanya, maaaring maging tunay at hindi kinakailangang komplikado ang kanyang buhay sa tibok ng puso. Okay, kaya nga. Papasa na ako. Next up, ang number na tumawag sa kanya paulit-ulit. Pinindot ni Jinwoo ang call button. Medyo bago at catchy pop song ang maingay na bumati sa kanya bilang ringtone. Nang marinig yon, halos hulaan ni Jinwoo kung kanino nabibilang ang numerong ito. Ang tawag ay konektado medyo mabilis. Hello. Yup, tunay na siya iyon. Nag-leak si Jinwoo ng isang WY chuckle matapos mapatunayang tama ang kanyang hula. Ako nga pala. Mula ngayon, tawagan mo lang ako sa number na ito. Ah. Nakuha mo na rin ang telepono mo, Hyungnim. Siyempre, ito ay walang iba kundi si Jinho. Isinulat nga ni Jinwoo ang contact number ng bata sa isang lugar, ngunit ngayon lang niya ito natawagan, kaya medyo nagtataka kung bakit hindi niya ito nakilala. Medyo excited na tono ng boses ang wika ni Jinho. Ngayon ko palang iniisip na tawagan ka, Hyungnim. Tapos na akong mag-recruit ng mga miyembro ng team, kaya bukas ng umaga ay darating ako para kunin kayo. Sa narinig lang niyang boses na yon, nalarawan ni Jinwoo ang masayang mukha ni Jinho. Bahagyang natawa rin si Jinwoo. Okay. Magkita tayo bukas, kung ganoon. Mag-click. Nang matapos ang tawag ni Jinwoo, dumating ang elevator sa ground floor at bumukas ang mga pinto nito. Ting! Sa wakas, ang pagsalakay ay magsisimula ng totoo mula bukas. Mas mabilis ang tibok ng puso niya dahil lang sa pag-iisip nito. Mag-level up na tayo agad hanggat kaya ko. Gusto niyang itaas ang kanyang mga antas, mapahusay ang lahat ng kanyang stats, at maging mas malakas kaysa sa lahat ng tao out doon. Kapag naging tunay siyang makapangyarihang hunter, makukuha niya ang kanyang mga kamay sa pera, katanyagan, at impluensya. At bukas ay magiging unang hakbang niya patungo sa layuning yon. Ang silangan ng Estados Unidos. Hating gabi na. Si Hwang Dong-soo ang pangunahing hunter ng guild, si Scavenger, isa sa mga nangungunang guild sa buong USA. Hindi lang iyon, S-rank din siya. At bago siya pumunta. Upang matulog, nakatanggap siya ng tawag sa telepono na nagpapaalam sa kanya ng isang nakakagulat na bagay. Patay na ang kuya ko. Gusto kong magsalita ka ng dahan-dahan at sabihin mo sa akin ang lahat ng detalyado. Nakuha mo na. Ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid ay Hwang Dong-seok. Halatang pumasok siya sa isang si-rank gate at nawala ng buhay. Namatay na lahat ang kuya ko at ang 8 kasama niya, at 2 lang ang nakatakas ng hindi nasaktan. At ang 2 nakaligtas ay isang rank D at isang madugong ilamang. May amoy fishy dito. Alam ng nakatatandang kapatid na si Hwang Dong-soo na hindi kailanman isasakripisyo ang kanyang sariling buhay para sa isang mas mahina na kakampi. Also, paano kung nagkataon na temp ang nasabing teammate na yan? Hindi na kailangan pang banggitin pa.
Gayunpaman, tanging ang mga Ranggo D at I lamang ang lumakad palayo ng buhay, habang ang kanyang nakatandang kapatid na lalaki, at iba pang mga si Ranggo hunters lahat perished sa bilangguan na yon. May pupuntahan dito. Ang mga mata ni Huang Dongsu ay naging napakatalas. Sa ngayon, nasa malayong bansa siya matapos siyang ma-scout ng isa sa mga nangungunang guild ng Amerika, ngunit noong nasa Korea pa siya, ginawa ng kanyang kapatid ang lahat ng posibleng. Alagaan mo siya at maging mabuting kapatid. Maaaring hindi siya mabuting tao, ngunit siya ay isang dakila at mahalagang kapatid. Balak ko sana siyang imbitahin dito once na nasecure ko na ang aking paa, pero ngayon. To think, may makakasalubong siyang aksidente bago mangyari yon. Kinagat ni Huang Dongsu ang kanyang lower lip. Fax mo sa akin ang lahat ng impormasyon sa dalawang nakaligtas na miyembro. Ang number ko ay... Chill, yup, fax daw sa hilaw. So walang email sa mundong ito, kung ganoon. Tinapos ni Huang Dongsu ang tawag sa telepono at sumunod na tinawagan ang kanyang manager. Mabilis na nakalusot ang tawag. Mr. Huang. Medyo late mo na akong tinatawag. Ano ba ang nangyayari? Si Laura. Ano kaya ang mangyayari kung may mga papatayin ako sa Korea? Yun ba talaga ang ibig mong sabihin? Oo nga. Nagkaroon ng bout of silence bago nagpatuloy ang boses ng babae. Ang mga estado ay may pa upang lagdaan ang isang kasunduan upang palitan hunter criminal sa South Korea. Mr. Huang, American citizen ka na ngayon, kaya sa US ka kukuha ng hearing. Korte sa halip. Kung mayroon kaming isang chat sa mga kaugnay na opisyal ng pamahalaan, pagkatapos ay ang iyong pangkalahatang pangungusap ay dapat na medyo magaan. Mabuti na lang marinig mo yan. Mukhang kailangan ko pang maglakbay sa Korea sandali. May nangyari doon. Pwede mo bang i-clear ang schedule ko para sa isang beat? Gayunman, Mr. Huang, kung bigla kang umalis ng ganito, titigil ang operasyon sa guild. Maaari mo bang ipaalam sa akin ang katangian ng isang bagay na ito? Personal na bagay po ito. Siyempre, hindi ko naman sasaktan ang guild sa kahit anong hugis o porma. Sabihin mo lang sa akin kung hanggang saan ang nakabook na schedule ko. Lubos kang nakabook out sa susunod na 2 buwan. 2 buwan, di ba ayos lang? Pagkatapos nito, kakailanganin ko ang ilang libreng oras, kaya huwag mag-schedule ng anumang bagay. Hindi ko rin kailangan ng mahabang panahon, alinman. 2 linggo na lang. 2 linggo lang ang kakailanganin ko para mag-pop in at labas ng Korea. Naunawaan na. Ano po ba ang dapat kong sabihin sa upper management? Sabihin mo sa kanila, pupunta ako sa burol ng kapatid ko. Gayon din pagpunta sa isang paglalakbay upang magpasaya sa aking sarili, pati na rin. Okay. Ay gagawin. By the way, Mr. Huang. Kung may maitutulong ako sa inyo. Mag-click. Biglang tinapos ni Huang Dongsu ang tawag. Hindi mahalaga kung ito ay ilang cheering up o isang payo. Wala siya sa muod na marinig ang alinman sa mga yon sa sandaling yon. Where? Noon, dumating na ang fax. Silipin ni Huang Dongsu ang mga dokumentong dumating ng isa-isa. Sa mga puting pahina, makikita ang mga larawan ng 2 hunter, ang kanilang mga pangalan, at ang kanilang maikling bio. Ang Ranggo D Hunter, Eugene Ho, at isang Ranggong I, Seong Jinwoo. Pinalitan ni Huang Dongsu ang tingin sa mga larawan ng 2 lalaki, at nag-angat ng ngipin bilang determinasyon. Sigurado akong makakakuha ako ng ilang mga sagot mula sa alinman sa isa kung tinanong ko sila ng personal. At, kung may nakita siyang kahit malayo na pinaghihinalaan, kung gayon, magsisisi ka na lumabas ka ng buhay sa lugar na yon. Sisiguraduhin ko na lang. Bahagyang namumula ang mga gilid ng mga mata ni Huang Dongsu. Part 6. Kakaibang mga raid. Sa susunod na umaga, bumaba si Jinwoo matapos matanggap ang tawag sa telepono. Nakita lamang niya ang isang malaking van na nakaparada sa labas. Bago pa man niya masabi, sino ka ba sa tingin mo para harangan ang paglabas ng iba, kusang gumulong pababa ang bintana ng driver. At ang maliwanag na nakangiti na mukha na sumisilip. Out mula sa likod ay kabilang Sat. Eugene Ho. Hyungnim, pumasok ka. Ipinatong ni Eugene Ho ang kanyang kamay sa bukas na bintana at sinampal ang gilid ng van. Dahil ang bata ay nasasabik na nagpapahayag ng kanyang mga intensyon na dumating at kunin siya kagabi, Jinwoo kalahating inaasahan na makita ang isang Benz o isang bagay, ngunit kahit anong itsura niya, normal lang naman itong mukhang passenger van. Sigurado, ito ay sa biggish side, ngunit pa rin. Di ba sabi mo ikaw ang second born ng isang chaebol? Akala ko kasi sobrang eye-catching kung gagamitin namin ang kotse ko. Binili ko ang taong ito, hindi masyadong matagal na ang nakalipas, upang gamitin sa panahon ng aming mga raids.
Ngayon lang naunawaan ni Jinwoo ang dahilan ng lahat ng shinines na ito na nagmumula sa van mismo. Ito ay tatak-spanking bago na kung bakit. Mula sa kanyang sinseridad, tulad ng nakikita mula sa batang dumating sa lugar ni Jinwoo ang unang bagay sa umaga, hanggang sa kanyang pag-iingat tulad ng nakikita mula sa bata na bumili ng bagong van para lamang maiwasan pagiging masyadong kapansin-pansin. Ginagawa ni Eugene Ho ang lahat para matiyak na maayos ang lahat. Ipinakita rin nito na ang kanyang mga pag-asa at inaasahan sa pagsakay sa mga paparating na pagsalakay na ito ay lubos na napakalaki. Mali ang pagkaunawa ni Eugene Ho sa dahilan kung bakit nag-ukol ng oras si Jinwoo para tingnan ang bagong van at nag-aalala siyang nagtanong. Nagkataon lang, ayaw mo ba ng ganitong klaseng sasakyan, Hyungnim? Hindi naman sa lahat. Ipinahayag ito ni Jinwoo at umakyat sa upuan ng pasahero sa harap. Okay, nag-set off na tayo ngayon, Hyungnim. Tiyak na natutuwa si Eugene Ho dahil patuloy siyang huming sa sarili habang binabagtas ang manibela sa ganitong paraan at ganoon. Nagmaneho sila sandali bago dumating sa isang stop sa isang bakanteng lot. Screech! Hyungnim, dumating na kami. May 8 tao na naghihintay ng duo sa lugar na ito ng pagpupulong.